Hello everyone, we are Soulful Sharing and nandito tayo ngayon sa Noveleta Cavite City with Ma'am Tina and we're going to do a podcast and this podcast is all about Premarital sexual relationship. So, magpapakilala po muna kami isa-isa and ito po yung team namin. Magsisimula po sa kanya. Ako si Lance Chester Explorer, BSH1, BSHM1 F. ako naman po si Kane Sadrig Sevillaga from HM1F. And this is Marinela Villanueva from HM1F. And I'm John Anthony Joaquin from HN1F. And I'm Stephanie Rose Pimentel from BSHM1F. And Eliza May Tirong Kilyo from BSHM1F. I am Arabea Ragindin from HM1F. My name is Kevin Mark Lopez from BSH1F. Justin Aviles Penosa Manlig, HM1F. And ma'am, may hinanda pa kami mga question para makuha yung perspective nyo about sa Premarital sexual relationship. question number 1 po is Kayo po ma'am, as a teacher po, ano po yung perspective nyo about po dun sa topic namin? Yung premarital sexual relationship po. For me, of course, I'm married na for almost 8 years na akong married. And ang perspective ko sa premarital sex, because we are in the church and we believe that God made us. And I believe na hindi dapat ang premarital sex because it is God's way to protect us. So, ano naman po yung pwede nyong maipayo, kunyari po sa mga kabataan, ano po yung pwede nyong ipayo sa kanila na nakikipagtalik po sila kahit hindi po sila kasal or stable sa buhay? Yung tanong niya, nakipagtalik na, no? Hindi na natin mapipigilan dahil nakipagtalik na. Para sa akin, ano yun, anong maipapayo sa kung nagawa na, wala na tayong magagawa, hindi na yun maibabalik, 'di ba? Wala na, hindi na yun, talaga, wala na tong no turning back na, talagang parang na siya. Ang maipapayo ko na lang, huwag na lang pong ulitin kasi para sa akin, ang ano ko muna siguro bago ako magpayo, ang premarital sex kasi is, yun nga sabi ko kanina, it's God's way to protect us. Kasi bakit maraming mga, sa panahon ko, hindi pa, nung bata pa kasi ako, vocalist ako ng band. So, nakita ko ang lahat ng bisyo, natikman ko ang lahat ng mga alak, sigarilyo, pero yung drugs, hindi naman. Praise God at hindi ko naman na ano yun. Pero ang para sa akin, kasi nakita ko sa mga classmates ko kung gaano sila nahirapan. Although there are couples na buntis ng maaga, pero naging successful naman sila. Depende yon, 'di ba? Kung may family din na nagsusupport sa kanila, tapos nagkaroon kasi sila ng magandang work after that, pero hindi lahat naging ganon. Kaya pag nakikita ko ngayon yung mga classmates ko, hindi naman sa parang yung parang parang ay buti nga, hindi naman sa ganon, pero naaawa ako sa kanila kasi ang lalaki na ng anak nila, parang mga ganito na mga kasing tulad na ni RJ, ni Steph, mga katulad yun ng mga anak nila. Tapos parang hindi nila na-enjoy yung life nila, hindi nakapag-travel. Wow, travel talaga. Favorite ko yun. Pero ma'am, may na-encounter na po ba kayo na, kunyari po, yun nga po, po siya, yung magjowa po. Parang may na-encounter na po kayo na may nakuwang problem or sakit po, ganun po. Meron na po. Yes. Talagang first hand sa kaibigan ko, and she died. Yes. Siya yung, kasi ang AIDS, hindi mo siya hindi mo siya malalaman. Yeah, at saka matagal mo siya bago malaman. Pag nalaman mo siya, malala na siya. So parang sobrang nanghina ng katawan niya, bumagsak na talaga yung immune system niya, and then she died. Do you think po meron pong good outcome yung premarital sexual relationship? You know, hindi ako magpapakaano dito sa interview na to, no? Kasi leader ako ng mga kabataan, alam mo naman yun. Because sex is good kapag nakabound siya sa marriage. Kasi hindi ka kakabahan, hindi ka, parang, it feels good kasi I'm free to have sex, parang ganon. Pero pag hindi, mahirap. Oo. Parang hindi ko siya, ano ba yun na yung tanong mo? Ano ba yung pinaka-inaano nung tanong? Kung may good outcome daw po ba yung premarital sexual? Siguro yung parang feeling mo na, wow, I am loved.
Kasi merong naghahawak sa'yo, nag-ano sa'yo, but it's not love, it's lust. Kapag, kapag outside marriage siya. That's for me. Okay po. In this generation po, do you still think that sex should be safe for marriage and why po? Nadidistract ako sa beauty mo. Ano po? Ano? In this generation, do you still think that sex should be safe for marriage? Why? Yes, of course. Kasi it's a gift from God at yun din ang gift natin sa mapapangasawa natin. Greatest gift. Ma'am, what are the possible problems or danger of premarital sexual relationship, ma'am? Of course, the most possible is the early pregnancy. Alright? Yung early pregnancy, you are not yet ready actually, kami nga 8 years ng kasal. Pagka minsan iniisip ko, kasi wala pa kaming anak. Iniisip ko minsan pag, diyan yung asawa ko, baka pag nagkaanak ako, hindi na ako makatravel, hindi na ako makabili. Pero, di ba, it's God's, sometimes, parang ano din yun. Pero ngayon, nagpipray na rin kami, kasi 8 years na rin kami. Kaya ko na mag-alaga. Ma'am, karamihan po sa mga kabataan, parang binabaliwala na nila yung ganong halaga ng nyari. Halaga po ng isang babae, binabaliwala na po nila kasi po mahal nila yung isang lalaki. May ganun po kayong na-encounter? Oo, lagi. Kasi before my husband, nasa 10-year relationship ako na seaman. Tapos, yung binabaliwala, kasi ako siguro depende talaga sa pagpapalaki din. Doon sa pagpapalaki. Pero yung binabaliwala, feeling ko hindi binabaliwala yung kasi you're in love nga. Na parang feel mo na matouch ka, makiss ka, I'm so loved, I'm so pretty. Kasi may nag-hug sa akin, may nagkikiss sa akin. Oo, pero alam mo, para sa akin, ngayon na ako sa Lord, ang ko talaga dyan is, walang makakapantay doon sa feeling na you are loved by God. Kasi hindi mo nahahanapin sa iba yung yung affection, yun. Tsaka yung parang yung pansin, yung na may pumapansin sa iyo, ganun. Pero yung binabaliwala kasi minsan ngayon parang parang feeling natin binabaliwala nila, pero hindi. Feeling iba ang ng premarital sex. Matindi siya. Ito naman po, ma'am. Does your religion affect your point of view on premarital sexual relationship? First of all, wow. I have no religion, pero it affects in a good way. In a good way siguro. Yun yung inana namin sa mga kabataan, and yun din yung para sa akin yung perspective ko. Yung effect niya, parang hindi affect. Yung effect niya is in a good way, hindi siya yung sama-sama. Kasi para sa akin hindi naman pinipigilan na but inside marriage. And alam mo, parang I commend this this podcast kasi parang hindi siya usual sa mga school na i-open yung ganitong pero dahil nga alam mo, magandang na-open din tong premarital sex kasi noon parang allergic ang school to teach this, pero I commend this podcast. Are you the one na nag-choose ng topic? Hindi po, teacher. Teacher. Okay, praise God. Sa tingin niyo po, mama, sa teacher, how will you prevent premarital sex? Parang mahirap i-prevent kasi ang magulang ang laging kasama ng bata. Although, na-try kong maging tutor for mga students talaga ng mga international school students na parang yaya ko. Yung parang ako nagsusundo sa school, kasama ko mga yaya, tapos ako naghatid. Parang anak mo na rin sila. But to prevent that, kailangan talaga meron silang knowledge about that. Kaya, I commend na, yun nga, ngayong college, pero sana may start siya ng high school, kaya lang medyo pa kasi yung topic na to, medyo hindi siya ganun ka, parang madaling i-open. Opo. Pero to prevent siguro yung knowledge talaga, kasi minsan hindi nila alam Tsaka po yung guide siguro ng mga parents. Opo, guide ng parents. But as a teacher, sige, kaya mo yan. I-edit mo na. Okay, sige. 1, 2, 3. Huwag mo na ikat. As a teacher yon, to prevent siguro is to give them more knowledge about the premarital sex. Ma'am, do you believe that avoiding on premarital sex can strengthen a relationship in the long run? Yes,
Yes, of course. So parang sobrang sabik mapakasalan ka at yes. At iba rin yung mo, yung gown mo. Oo. Kasi ang mahal ng gown pag kinakasal, 'di ba? Wow, ito, effort ko to. Yes. Yeah, pero alam mo, syempre ba marami ding mga mag-asawa na naghihiwalay. 'Di ba? Kahit maganda yung sex life. Pero I know someone na talagang nakapangasawa pala siya ng hindi niya alam. Kasi itong si girl, nang chismis pa. Yung girl, siya, super yaman, doktor siya. Tapos yung lalaki parang wala lang masyadong Nagpinakasalan siya para lang pala magkaroon sila ng properties together. Talagang first hand to as in friend ko. Tapos ito palang si lalaki is ganon. Tapos hindi nakikipag sa kanya. Tapos tumatawag siya sa akin, is this normal na hindi nakikipag? Hindi! Kasi pagkatapos pa lang ng reception, aanuhin ka na niyan. Sabi ko gano'n sa kanya. Sabi niya, hindi talaga. Ilang buwan na. Sabi ko, i-check mo yan. Sabi ko, yan? Bakla yan. Sabi ko gano'n. Tapos ang nangyari, nakuhaan siya ng sasakyan. Parang ang habol lang po sa kanya is yung parang pera, gano'n. Oo, parang gano'n. Kayo ma'am, bago po kayo pumasok sa ganong sitwasyon, nakapag na po ba kayo parang family planning, yung mga ganun po? Hindi kami nag-family planning. Ano ba? Siguro kasi may iba lang kaming priorities nung bagong kasal kami. Kasi syempre nagsisimula pa lang kami sa business, yung ganyan. So parang medyo may priorities, parang mahirap kasi ang mahal kaya ng crib. In your own perspective po, is it wrong to have physical relationship before marriage? Yes. In my own, akin naman, di ba? Yes. Kasi andyan yung mga tukso. Yung sinasabi yung tukso, layuan mo. Kung hindi totoo yun, ikaw ang lalayo sa tukso. Mahirap kung hindi po lalayo ang tukso sa'yo, lagi kang hahabulin yan. Kaya, yung physical intimacy kasi, siya na, yung naiiba ang iyong focus, naiba na yung goal mo. Kasi, I've been there, na parang in love, parang ayaw nang mag-aral, ganyan. Pero, praise God, hiwalay kami nung 10 years at nakapangasawa ako ng pastor. Ma'am, ano po yung pwede nyong i-advise? Ano po yung pwede nyong i-advise sa mga kabataan or sa amin po? Ano po yung pwede nyong masabi? I-advise sa mga ganung topic? Magsiserve po as reminder. Oo. Na magsiserve as reminder. Ang i-remind ko lang is masarap yung buhay after pagka-graduate na wala kang, alam mo yun, although of course blessing 'di ba kung magkakaroon ko ng baby. Pero parang ang sarap ako kasi naranasan ko na pagka-graduate, na-enjoy talaga namin, nakataga kami iba't ibang bansa, naka-travel talaga kami tapos nabibili namin yung mga gusto namin, yung mga gano'n, nakakapag-hotel, yung mga ganong bagay. Pero ang may papayo ko sa inyo dahil kayo ay mga bata pa, especially you. Sa mga magaganda kasi danas ko din 'yan. Huy! Diba maraming mga nanliligaw sa inyo, dumarating na talaga yung gano'n, nagkaka-crush, dumarating na talaga yung gano'n. Pero ang maipapayo ko para iwas talaga. Walang ibang wala akong ibang maipapayo kundi or yung priorities talaga. Ano ba yung priority? Parang hindi ka pa nagtanong. Nagtanong ka na. Yung priority, ikaw ba, isipin mo, anong gusto mo ba pagka-graduate mo? Meron ka na bang in mind na Parang po, para sa akin po parang siguro po magawa ko muna yung mga bagay na gusto ko, yung katulad nga po yung pagta-travel, tapos parang masuklian ko yung lahat ng paghihirap ng parents ko, parang ganun po. Yan, that's the best goal talaga, na make your mama proud, make your papa proud. Kasi ako din yun yung goal ko nung pagka-graduate ko. Kasi hindi ako teacher, tourism graduate, pero naging teacher. Pero puro tour nung college, kaya masaya. Balak niyo pang mag-music. Ano pong sa palagay niyo kung bakit pumapasok yung isang tao sa isang premarital sexual relationship? Lack of attention din sa family minsan. Hinahanap yung attention hinahanap yung attention talaga sa ibang bagay. Yun po. Yun yung pinaka-feeling ko na family. Kaya kailangan talaga ang family ang ma-build talaga ng kasi ang design ng Diyos sa family is nanay, tatay at anak.
Kaya kailangan yung nanay at tatay may paninindigan din, lalo na kung may anak na. Kadalasan po kasi dinadahilan ng mga kabataan, katulad po namin mga kabataan ngayon, dinadahilan nila na nakulang sila sa pagmamahal, kaya ganun yung nagagawa nila. Sa tingin niyo naman po, ma'am, paano naman po yung sa mga babaeng napilitan lang, ma'am? Kasi, paano naman po kaya dun sa mga babaeng parang napilitan lang ibigay yung ganun? Kasi parang natatakot po sila sa na maiwan dun ng karelasyon nila, ma'am. Kaya sila nakapasok dun sa sa tingin niyo po ba, ma'am, parang makasalanan pa rin po ba yun? Ganun. Wala eh, nasa kanya talaga yun kung ano parang, pero hindi siya assurance. Yung may asawa nga na binigay yung lahat-lahat. Hindi siya assurance na ibigay mo tapos hindi kanya iiwan, hindi. Yeah, kasi danas ko na yun sa lahat ng mga naging friends ko. At parang walang nagkatuluyan sa kanila. Iba yung mga napangasawa nila. Ano ma'am? Sa tingin niyo ma'am, kung halimbawa nangyari po sa amin yun na mas maaga, or hindi naman sinasadya. Muna kami idamay. Walang hindi sinasadya. Okay na magtanong yun. Yung tanong mo. Sige, go mo yan. Iba kang pinopoint eh. Parang may pinopoint ka dyan eh. Yung hindi sinasadya. Sige, bigyan ka namin ng 5 Hindi, oh. seconds. Pero sa hindi sinasadya. Hindi, I mean wala tuloy yung gusto ko itanong eh. Hindi sinasadya. Hindi, I mean ma'am, kung halimbawa ma'am mag-partner, tapos kung sabay man sila graduate, tingin nyo ma'am, ano yung pwede namin gawin na magkasama na, alam mo, magtutulungan, ganun po. I mean, pag-graduate po namin. Alam mo, minsan kasi parang ang parang ang ironic din ang sinasabi ng mga parents na basta pag nakagraduate ka, gawin mo na lahat. Hindi dapat. Kasi ang pagiging parents ay hindi natatapos pag nakagraduate na yung anak. Siguro minsan yun lang yung assurance ng nanay kasi parang yan yung pinaka-pride nila pag nakagraduate yung anak. So ikaw, ang tanong mo sa akin ay kapag yung mag-advise kapag nakatapos na mag-partner tas o di go na, kahit anong gusto nyong gawin. Diba, pagka-graduate. Oo. Pero, wag naman premarital sex, pa rin, magpakasal pa rin kayo. Para ma-enjoy mo talaga. Pero ma'am, di ba po minsan, kunyari, yung dalawa pong bata, parang yung nanay, kunyari may nangyari na po or nabuntis niya po yung babae. Parang may nanay kasi na pinipilit nila na ipakasal para lang sa pananagutan, yung ganun po. May mga na-encounter na po kayo mga ganun? Or parang may kilala po kayong mga ganun? Hindi ko na matandaan, pero parang merong ganun. Kasi yun yung parang pinaka na lang eh. Yun nga, pag nanay kasi masakit naman yung mabuntis yung anak mo tapos hindi pa nanagutan. Oo, masakit yun. Pero parang minsan nagiging way na rin siya na yun nga ipakasal. Pero dapat talaga na ipakasal siya kasi nagkaroon na sila ng sexual relationship. For me, siguro nasa magandang usapan na lang, wag naman yung pilitan, parang ipaliwanag talaga, i-explain. Kaya nga yan ang ng premarital sex. You have to explain, may knowledge talaga dapat. Kasi katulad nabuntis na siya, anong gagawin niya? Wala na, hindi mo na mababalik. Pero marami namang mga gano'n na nag-aral pa rin, nagtrabaho pa rin. Marami yan po sa mga kabatch po namin na sa kabatch po namin, meron po siyang mga na nabuntis po siya pero nag-aaral pa din po siya. Okay, that's good. Okay na mag-aral pa rin siya. Kaya wala na nga tayong magagawa, di na natin siya mababalik. No? Kailangan niya na lang maging kasi yung priorities mo maiiba na. Kasi hindi na lang yung self mo kasi may anak mo. First year college? Wawa naman siya. Okay, next. Pag pumasok po ba kayo sa Kailang nakamike naman. Pag pumasok po ba kayo sa sexual sa hindi nyo po kakilala, meron po ba kayong responsibilidad doon? Ano ba yun? Para po bang kunyari po sa inuman, parang may nangyari po. Meron po bang responsibilidad doon? Depende kung may mabubuo. I mean, kung may nangyari po, pananagutan nyo po ba yun pagka ganun?
Pananagutan po ba? Kaya lang kasi, ano yan, hindi, pero hindi ako naniniwala kasi nilalasing ako. Kaya alam kong conscious ako. Hindi ako naniniwala doon sa sabi, unconscious ako kasi lasing ako. No. Yes, responsibility mo yun. Of course, ginawa mo yun eh. Yeah, for me. Hindi ako naniniwala unconscious ang lasing kasi naranasan kong lumakad sa lupa pero conscious pa rin ako eh. Sa tingin niyo po ba, isa pong reason yung marriage para po mapagtibay yung isang relationship? Yes. Yes, of course. Alam mo kasi pag yung marriage, it is a blessing. Sinisil ka ng Lord doon sa kaya sa aming marriage. Kaya nga dito nga sa atin sa Philippines nakakatakot kasi pinaglalaban na nila yung divorce, 'di ba? Inaano na nila yung divorce ngayon. Pero praise God. Pinagpipray namin yan na hindi siya maano kasi ang marriage ay kailangang mapahalagahan. Sabi nga kapag nasa marriage ka at medyo nafi-feel mo na medyo na fall out of love ka, kailangan mong mag-pray tapos iano mo pa ulit. Kaming mag-asawa nagkaroon din kami ng problema. Parang dumadaan lahat yata ng mag-asawa sa matitinding problema. Pero ang ginawa ko noon kasi hindi kasi ako marunong maggawa yung bahay, di ba? Kaya ang ginawa ko, kahit na hindi ako marunong, ginagawa ko pa rin, guys. Pinagtitimpla ko siya ng kape. Mas lalo ko siyang minahal. Parang yung, hindi kasi minsan kasalanan lagi ng lalaki. Ano din yung babae. Pareho dapat yan kasi pag marriage, dalawa. Ikaw naman yung sinanong mo. Yung tinanong mo. Paano naman po, ma'am? Diba, sabi niyo naman po, gusto niyo po ma-open sa kabataan yung ganun, ma'am. Kung sakali, ma'am, na hindi masunod yung marriage, sa tingin niyo po ba advisable po ba gumamit ng kunyari protection, ganun, ma'am, para maiwasan yung pagbubuntis kung sakali man? Or okay po na makipag-make love makipag-make love with protection. O kung okay po na makipag-make love with protection. Premarital sex pa rin. Either you use protection, premarital sex pa rin siya outside marriage. With or without protection, premarital sexual relationship. So ano po yung pinaka-advice talaga nyo? Yung super advice. Super final advice. Yun po. Yun na po yung Enjoy your youth. That's the best advice that I can give to you tonight. Enjoy your youth. Enjoy nyo yung nyo na walang iniisip, yung walang alam mo sa pag-aaral pa lang, ubos na ang oras mo. Nung nag-aaral ako, ubos na, wow, kala mo talaga nag-aaral ako mabuti. Hindi, mahirap kaya mag-tourism. Pero, yun, that's the best advice I can give tonight, yung enjoy your youth. Na, masarap. Kasi the feel ko ngayon na ganito na ako, mag-37 na ako, hindi ako nagsisisi that I enjoyed my youth. Parang mas masarap po yung parang responsibilidad mo lang sa parents or sa sarili mo, hindi yung sa ibang bagay po. Wala akong responsibilidad sa parents kasi mas mayaman pa sila sa akin. Kasi nagsisiman pa rin yung tatay ko. Pero, parang konting gift lang, ganon. Blessed ako na hindi ako talaga sa parents. Until today, sila pa nagbibigay sa amin ng gift. Kaya yun. Pero sa inyo na may responsibility sa parents, enjoy your youth and then your parents will be so proud of you kapag yun. Yun yung best gift na mibigay natin sa kanila. Yes. Nalamig mo. If ever naman po na mabigyan po kayo ng chance na magturo sa mga kabataan about premarital sexual relationship or para po bigyan sila ng advice para ma-enlighten sila, igagrab nyo po ba yung chance na yun? Yes, kaya lang busy ako. Kailangan mo ng time talaga na kasi Korean tutor ako. Nagtututor ako sa Korean mula umaga hanggang And at saka ako din yung boss kong Korean, ako din yung nag-aasikaso ng mga business niya dito sa Pilipinas. Kaya medyo busy ako. Pero I will still grab the opportunity. Kung siguro hindi naman tatagal ng 1 hour kasi, 'di ba? Yes. Para sa kasi I believe ng mga kabataan. Sabi ni Rizal, 'di ba? Ang pag-asa ng bayan ay ang mga kabataan. No, I believe that the youth right now, the Lord is raising this generation to have the righteous and holy nation. So, yun po. Thank you po sa mga advice na medyo may parang nag-sink in sa amin na na dapat hindi po yun yung gawin namin. So, thank you po.
Sa mga See you again in after 4 years ah, without without thank you po. with ano ba yung course mo? Yung HM Hospitality Management? Okay. Kasi yung sa amin naman noon tawag TM. Kasi pangalan ko ay. Kasi tourism management. Praise God. Thank you. Paalam muna tayo sa video. Annyeong. Maraming salamat. And that's all. Thank you so much. Thank you.